Hello, good afternoon everyone, and welcome again to Coffee Talk with Maestro. Hanggang ngayon ay mainit ang talakayan ng issue regarding flood corruption or flood control budget corruption sa Senado and ganun din sa Kongreso. And habang sila ay nakikipagdebate at alamin kung ano ba talaga ang mga nangyari, sino yung involved sa corruption, ngayon, umuulan na naman and patuloy na naman na ang ating mga kababayan ay nalulubog sa baha. Pero, ano ba talaga ang cause ng pagbaha? As architect, ang gusto kong i-address ay bakit nga ba bumabaha? Kadalasan, ang palagi nating naiisip ay dahil wala ng mga kahoy sa kabundukan. Dati ang pinagsisigaw natin ay illegal logging. Pero nawala na ngayon yung pagsisigaw natin na itigil ang illegal logging. Palagi natin sinasabi dati na ang cause ng pagbaha ay dahil wala ng mga puno sa kabundukan. Pero tingnan ninyo sa ngayong panahon. Kaunting baha lamang. 30 minutes na rainfall. Baha na ang portion ng ating mga lansangan. Hindi natin masasabi na ang tubig ay galing sa bundok, galing sa ilog, at pumunta sa ating kalsada. So kung titingnan natin, may problema talaga dito sa ibaba. Hindi lamang doon sa kabundukan. At ang isang nakikita ko dyan na problema, mga kamaestro, ay itong ating drainage system. Not because of waste disposal. Palagi natin sinasabi kasi nagtatapon tayo ng plastic, nagbabara yung ating drainage system. Well, yung portion na yan is only contributory. Hindi natin sinasabing walang contribution yon. Pero, it is only a minor contribution kung bakit kaunting ulan, 30 minutes na ulan, 1 hour na ulan, ay baha na ang ating mga kalsada. Siguro, kung palalawakin natin ang ating mga kaisipan, tingnan natin sa konsepto na ang ating mga drainage sa ating mga kalsada ay dinesign during the time nung unang panahon, 1940s, 1960s, 70s. Hanggang ngayon, iyon pa rin ang drainage na nasa kalsada natin. Ano ang gusto kong ipahiwatig? From time to time, ang ating mga cities and municipalities, kung mapapansin ninyo, nag-a-upgrade ng kanilang tinatawag na comprehensive land use plan. Pag pumunta kayo sa mga munisipyo, pag pumunta kayo sa mga city hall, lalo na doon sa City Planning and Development Office, palagi natin makikita dyan yung mapa na may iba't ibang kulay. Ang tawag dyan ay land use map. At yung mga may kulay na yon, naka-zone. No, halimbawa, itong yellow, R1, residential R1, yung blue R2, R3, R4, R5, C1, C2, C3, pagdating sa commercial, and industrial, parks and playgrounds, etc. So, sinuzone kung saan dapat nalolocate itong mga low-rise residential structures, medium-rise residential structures, commercial, no? Medium-rise commercial, low-rise commercial, and yung mga commercial buildings and office buildings na high-rise. Sinozone yan ng ating mga city planner. Again, city planner. Sana nga mayroon tayong city planner na totoo. And kadalasan, sa aking napapansin, ang ina-update lang natin
ay ang land use map. Hindi ina-update ang nasa ilalim ng mga zones na yan. O, wag nyo sabihin, nagkamali ako dyan. Tingnan ninyo ang ating mga cities and municipalities. Example, noong 1960s, 1970s, may mga areas dyan na ngayong 20s, no? 2021, 22, 23, 24, 25, yung mga residential zone nung unang panahon na low-rise residential, commercial na ngayon. Nung unang panahon na ang zone ay medium-rise residential, commercial na ngayon. Hindi lang maliit na commercial. In fact, some of the areas already have medium-rise and high-rise buildings. But, only the zoning classification change. Only the zoning map change. The drainage does not change. Ang drainage natin, kung na-i-design yan para makapag-sustain lamang sa low-rise residential, ngayon ang zoning mo ay medium-rise commercial or high-rise commercial buildings, office buildings. Sa tingin ninyo, makakasustain yan ng runoff ng water. So, isa lang ibig sabihin, kaya bumabaha sa ating mga lansangan kahit hindi bumabaha ng matagal, na hindi natin i-consider na wala na yung mga punong kahoy sa kabundukan. Ang problema natin is that we only change the zoning map but we don't change underneath the ground. Yan lang gusto kong i-emphasize mga kamaestro, no? Na sana naman pag nagkaroon tayo ng comprehensive and land use plan, it will not only be on paper but it covers also underneath the ground. Magandang hapon sa inyong lahat.